Sabi ng Bible, tayo ay maging humble and serve others selflessly. Sa Philippians 2:3-4, it says, "Do nothing of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of others." No? Ang tendency natin ay proteksyonan yung sarili natin. No? And as we do that, nagbi-build tayo ng wall sa ating mga kasamahan sa bahay at sa simbahan. But if we take this attitude, sabi ni Paul, the attitude and mindset of Christ, to look not just for our own interests, but to the interests of other people as well. The way you treat itong mga kasama sa bahay, lalo na't bata, malakas ang impact sa kanila. Now, Doktora, ang tanong ko ho, no, para dun sa mga bata na hindi naging maganda ang treatment nung sila'y bata, how can the Word of God help them overcome itong ganitong feeling? Ano kayang pwede nilang gawin? Gusto ko lang i-mention yung passage o yung verse na nandun sa sulat ninyo sa akin, no? Ang sabi doon, and I would read the version from the NLT. All scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. So ang salita ng Panginoon ay kumpleto, no? It can speak to us in the different and challenging circumstances we encounter. And some of the ways are this, no? God speaks to us comfort and encouragement. So sabi sa Psalm 23:4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, no? Because of the presence of God. And also in Matthew 11:28-30, it gives reassurance and comfort, reminding believers that they are not alone and that they can find rest and solace in their faith. Then God speaks to us also to give us strength and perseverance. Verses like Philippians 4:13, where Paul said, I can do all things through him who gives me strength. And also in Isaiah 41:10, which tells us, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Yeah. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. This is a reminder to all believers that they can find strength in God, even in the face of extreme adversity and pain. Then also, God instructs us on forgiveness and reconciliation. Paul said, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. That is from Ephesians 4:32. And from Colossians 3:13, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. This teaches us the importance of forgiveness and reconciliation and helping individuals to make all the effort to mend broken relationships and overcome misunderstanding. And finally, I would add, God speaks to us correction. When voices from the past tells us that we are unworthy or nothing, because some people treat us that way, the Bible teaches us about how God values and loves us. Marami tayong brokenness, no? And this influence the way we look at ourselves para tayong maruming basahan sa tingin natin kasi nga marami tayong narinig na nagpapababa sa ating patingin sa sarili. Subalit, yung salita ng Panginoon nag-a-affirm sa ating kahalagahan sa harapan ng Panginoon. So when we find ourselves harboring hurts caused by people, Paul tells us that instead of being bitter, we are to let go of bitterness and anger from
Ephesians 4:31. Ang salita ng Panginoon ay nagbibigay ng ah, encouragement sa atin. Dumadating ito sa atin at the right time, at the right moment that we need the Word of God. You ask how the Bible helps us cope with and overcome pains and misunderstandings. We are going to go to the Bible and embrace what God has told us in the Bible. Tama ho yan, Doktora? Talagang pag nabasa natin sa Bible itong mga truths na ito, ay panghahawakan. Sa akin ho, talagang challenge, no? At isa dyan sa mga nagtulong nga sa akin, yung sinabi din ng Panginoon kay Joshua na, as I was with Moses, I will not leave you. I will never leave you nor forsake you. Pinanghawakan ko ho yan. Napaka-blessed ng mga batang ang magulang kagaya sa inyo na trying their best, no, na maibigay yung magandang treatment sa bata. So, talagang tama yung sinabi nyo kanina, mas madali nilang mapoprocess ang salita ng Diyos kung maganda ang naging trato sa loob ng pamilya. Napakarami naming nakuhang insights mula sa inyo, no, tungkol sa relationship. Yan, kagaya niya, mag-reflect sa sarili, yung expectations, wag masyadong mataas, kahit i-reflect natin yan sa ating sarili. Napakarami nating coping strategies na sinasabi nyo, exploding in anger, nag-a-aggravate yan ng conflict, no? Unresolved issues in the past. Bago ho tayo mag-closing, Doktora, baka meron ho kayong gustong sasabihin sa ating mga nakikinig para mas makatulong sa kanila na mas maging harmonious yung relationship sa sarili, sa mga kaibigan, sa loob ng pamilya mismo, nanay ka man o anak ka man, sa loob ng simbahan lalo. Paano tayo makikipag-relate sa ating kapwa? Ano po ang maganda po ninyong gustong sabihin sa kanila, sa ating mga nakikinig ngayon? Dahil tayo ay nagse-celebrate ng Bible Month, gusto kong ibalik ang ating paningin sa salita ng Panginoon. Dahil ang Bible ay nagbibigay ng malalalim na wisdom and guidance on building and maintaining harmonious relationship. Let me just share some of these to you. So, unang-una, ang Bible nagtuturo sa atin na mahalin ang bawat isa. In John 13:34-35, nagsabi si Jesus na merong mark ang mga mananampalataya. Merong makikita tayong kaibahan. Sabi niya, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. At ang isang bagay na kasama sa love ay ang pagrespeto. So dahil minamahal natin ang ating mga kapamilya at kasama sa church, we will treat them with respect, kindness, and empathy. Sinasabi rin sa scripture na ang forgiveness is the cornerstone of harmonious relationship. Kung hindi tayo makapagpatawad sa ating mga kapatid, sa ating kapamilya, ito ay hindi mabubuo at magkakaroon ng harmony. Again, sabi ni Paul, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Hindi natin mabubuo ang ating relasyon kung hindi natin pagtutuunan yung mga sakit na naidulot sa atin at mag-extend tayo ng forgiveness sa kanila. By letting go of grudges and offering forgiveness, we pave the way for reconciliation and peace. At sabi pa rin ni Paul, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Hindi natin ipapasa ang responsibility sa ibang tao. Sa atin ito. We need to do something to make things right. And Colossians 3:15 says, let the peace that comes from Christ rule in your hearts. For as members of one body, we are called to live in peace. Ang kalooban ng Panginoon ay kapayapaan at kailangan seryosohin natin ito, no? Kasi kung hindi tayo makapagpatawad, hindi rin maayos ang ating mga relasyon.
And thirdly, kailangan, sabi ng Bible, tayo ay maging humble and serve others selflessly. Sa Philippians 2:3-4, it says, "Do nothing of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of others." No, kasi sabi ko nga kanina, ang tendency natin ay proteksyonan yung sarili natin. No? And as we do that, nagbi-build tayo ng wall sa ating mga kasamahan sa bahay at sa simbahan. But if we take this attitude, sabi ni Paul, the attitude and mindset of Christ, to look not just for our own interests, but to the interests of other people as well. And I would like to emphasize also, tungkol sa communication, sina-highlight ng Proverbs 15:1 ang importansya of gentle communication. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. So sa ating pakikipag-usap sa mga kapatid natin, sa ating pamilya, at sa ating mga kasama sa simbahan, let's practice gentleness and communicate as clearly what we want to tell them. Meron akong encounter with a client na pag mag-explain siya, sisigaw agad yung kanyang husband, no? Parang ang feeling nung kanyang husband ay kumukontra siya sa kanyang mga desisyon. Pero nagtatanong lang yung asawa niya at bibigay ng kanyang mga rason. Pero bigla siyang mag-explode in anger. At yung mga bata ay nakikinig yung kanyang mga salita. At ang masakit doon, siya ay isang pastor. No? Kaya yung mga anak niya, bakit hindi niya mapakita sa amin yung gentleness na pinapakita niya sa mga kasama sa simbahan? No? Dapat ang unang magbe-benefit dito sa ating love ay ang ating pamilya. And lastly, ang relationships natin ay dapat mag-thrive on patience and understanding. Nire-remind tayo ng Colossians 3:13 to bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Hindi madaling makisama sa mga tao, no? Lalo na sa mga tao na hindi natin kasama nung tayo ay lumaki. No? Mahirap na nga yung mga kapatid natin at iba pang mga members sa pamilya na pakisamahan at times. No? Lalo na yung hindi. Kaya sa simbahan, napakadalas ang mga conflicts. So by incorporating these biblical principles into our daily interactions, we can foster harmonious and fulfilling relationships with others. Ang Bible ay isang timeless guide, offering valuable insights for navigating the complexities of human connections. Kaya kailangan araw-araw tayong magbabasa at mag-meditate sa salita ng Panginoon. Kung maaari, tayo ay makipag-Bible study sa mga fellow believers at mag-memorize ng Bible verses. And we will seek to apply teachings on love, humility, honesty, service in your immediate family and in the family of God. Maraming salamat po, Dr. Fe. Talagang marami tayong natutunan sa inyo po. At tama po yung sinasabi ninyo na even our pastors, no, palagay ko maraming din silang pain in the past na kailangan nilang harapin, kailangang i-process, at kailangang makakawala doon para yung kanilang relationship with other people ay maging mas maayos. Mahirap pong sundin yung utos ng Panginoon na love one another. Kung meron tayong mga burdens or past painful experiences, kung hindi natin ito masusolve, ang hirap pong gawain ito. Pero kahit mahirap, susundin natin. Sabi nyo nga, love one another. Ang una, pangalawa, forgive one another para magkaroon ng magandang relationship. At pangatlo po, yung humility. So, Dr. Fe, maraming salamat po. Ito po yung ating topic sa National Bible Month na God's Word
source of hope. Hope, harmony, ito po yung ating topic ngayon, harmony. Ang susunod po natin pag-uusapan, mga kapatid, ay yung atin pong obedience. Kasi H, no? Ang O is obedience, and then yung P, peace, and then God's Word, source of empowerment. Abangan po natin yan. Yung ngayon po ay harmony, kaya maganda ito yung ating past experiences na kailangang isolve. Pag sugat ho yan, di ba pinag-aaralan natin, ang sugat, pag hindi nagamot, nagnanana. Kaya yung sugat in the past, sama ng loob, pag hindi ho natin yan na-solve ngayon, magnanana at nagkakaroon ng impact o effect sa ating harmonious relationship. Hindi nagiging harmonious relationship. Kaya sana magkaroon tayo ng pagkakataon dito na mapag-aralan din yan, Doktora. O konti ang panahon. So, iimbitahin ko ho kayo. Kung meron ho kayong mga questions, sumulat ho kayo sa amin. At susubukan, pipilitin ho natin na kumuha ng mga professional help para po kayo ay matulungan. Kung meron kayong mga past pain, no, or experiences, tingnan ho natin paano nating mapagtutulungan yan. At para mas maging maganda ang dating ng Word ng God sa ating buhay, paano natin itong magagamit pag meron tayong ganyang mga problema. So, sa susunod pong muli, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa episode na ito. Ako pong muli, si Ate Perry Cartera, ang General Secretary ng Philippine Bible Society, at ito po ang inyong Bible Talks. Kita-kita po tayong muli sa susunod na episode.